What's up mga brothers? Welcome back sa ating comparison review. Today's episode mga brothers, paus ako kaya medyo mapapansin nyo ang boses ko parang mahina at kakaiba. Ngunit ganun pa man, tuloy-tuloy lang tayo sa ating paghahatid ng mga motorcycle review katulad nga ngayon sa dalawang motor na ito. Marami nga kasi naguguluhan tayong mga followers at mga subscribers kung ano daw ba talaga ang kukunin nila. Well, magkakaroon tayo ng mabilisang comparison about sa mga katangian ng dalawang adventure scooter ng FKM. Ito nga yung Venture 180, nakakalabas pa lang, at ang kanilang iconic na Venture 150 Ultimate Edition. So alamin natin mga brothers ang mga pagkakaibahan nila. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, parehas adventure scooter itong dalawang ito. Pero in every aspect, meron silang pagkakapareho at the same time may pagkakaibahan sila. Siguro alamin muna natin yung kanilang pagkakapareha. Una sa lahat, parehas merong adjustable na windscreen, no? I can tell medyo malambot na ng konting windscreen ito ni Venture 180 kumpara dito kay Venture 150 Ultimate, pero parehas silang adjustable. Same din sila naka TFT display, and I can see ang masasabi ko, parehas din sila ng laki. Ano to mga brothers ha, parehas sa TFT color display ito, yung kanilang panel. Same din sila naka projector lamp, magkaiba lang yung forma. Etong si Venture 180, masasabi ko na much more aggressive, habang eto naman si Venture 150 Ultimate, more on para sa akin touring, hindi siya matapang tignan. At para sa akin, yun nga, parang touring lang siya, parang banayad lang ang datingan niya, no? Pareha sila naka-dual sports mga brothers. Ayan, makikita nyo naman. Ang malaki lang pagkakaibahan, naka-spoke wheel itong si Venture 180, habang si Venture 150 Ultimate naman ay naka-wheel mags, no? So yun, so ang advantage ni Venture, pagka niratrat nyo sa mga off-road na daanan, kaya magpabilis nito. At syempre, kahit malalalim pa yung mga lubak, hindi ito basta-basta masisira o madidislocate ang kanyang gulong dahil naka-spoke wheel pa yan. Parehas naman sila naka-tubeless Yun lang naman yung pagkakaibahan. Alright, sa preno, parehas naka-disc brake ang dalawang ito at parehas meron silang front ABS. Front telescopic fork, gumagamit ang suspension ng itong dalawang scooter na ito. Subalit itong si Venture 150 Ultimate ay mayroon siyang added na fork boots, which is nagbibigay proteksyon dito sa kanyang front suspension. Speaking of dimension mga brothers, alamin muna natin itong si Venture 180. So meron nga pala siyang tank capacity na 10 liters. And then ang kanyang seat height, mataas-taas ito na pumapalo ng around 800 mm. Tapos ang bigat niya naman pagdating sa curve weight is 137 kg. Ngayon pagpapababasihan nga natin ang power to weight ratio, di hamak na talaga namang malakas, ay ahead itong si Venture 180 kumpara kay Venture 150 Ultimate. Samantalang dito naman kay Venture Ultimate 150, meron itong taas na 775 mm sa kanyang seat height. Ang tangke niya naman mga brothers is 9 liters fuel tank capacity, okay? At pagdating naman sa bigat mga brothers, pumapalo naman ito ng 155 kg. So di hamak pong mas mabigat itong si Venture 150 Ultimate kumpara kay Venture 150. Kaya naman sabi ko kanina, kung pagbabasihan natin ang power to weight ratio, di hamak na mas lamang naman itong si Venture. Kaya nga sinasabi ko, sa dalawang scooter na ito, para sa akin, itong si Venture more on performance adventure scooter. Habang ito naman si Venture 150 Ultimate, more on touring performance, pero pagdating sa tech feature, lamang naman. At yun naman ang pag-uusapan natin sa dalawang scooter na ito. Unahin natin ang tech features nitong Venture 180 mga brothers. Meron siyang traction control. So, ibig sabihin nyo, nagsisynchronize po yung gulong niya once na umikot ng sobra itong likod para hindi po kayo sumemplang basta-basta. Alright, so meron din siyang dual channel ABS. Yan, parehas po yan, harap at likod. And by the way, naka-disc brake po yan. Sabi ko nga, naka-spoke wheel ito, kaya naman mabisang-mabisa ito patakbuhin sa mga off-road na daanan. At isa pa dito, yung traction control niya, medyo hirap ka lang i-off kasi nandito pa
sa panel ng motorsiklo. So, kukontrolin mo pa. Okay? At at the same time, meron siyang front-facing camera. Dito lang po siya sa harapan. Alright? All LED lights ang kanyang lighting system, kaya naman siguradong malaki ang bato nito sakali, especially in night ride. No, adjustable ang ating brake lever dito mga brothers. So, pagdating naman sa power ng makina, meron nitong 18 horsepower pagdating sa dulo at kaya nitong umarangkada ng 7 Nm of torque na sibatan. No? Di hamak na mataas po siya kumpara kay Venture 150 Ultimate na mamaya i-discuss natin. Alright? So lipat tayo dito sa kabilang motor. No? Kaya ako nasabing mas ahead ang tech features nito mga brothers. Pagdating sa camera, harap at likod siya kumpara dito kay Venture 180. And then yung traction control niya mga brothers, meron din ito na i-on and off po. Meron siyang switches dito. So walang kaasel-asel. Halimbawa, pag mag-off-road tayo, gusto natin i-off yung traction control para makapag-power slide tayo. No? So walang kaasel-asel, o off nyo lang po dito sa switches niya. Alright, so ABS, pareha sila, naka-dual channel yan. So wala tayong pag-uusapan dyan. Alam nyo, ang pinaka gusto ko rito, which is sinabi sa akin ni Sir Johnny ng pinaka parang head mechanic dito sa planta, meron siyang breather. Ano ba yon? So yung breather mga brothers, ito yung pag sinabing nilusom nyo sa baha, kahit hanggang dito kataas, hindi titirik yung motorsiklo. Like, pakita natin dito. Explain ko sa inyo. Pag inopen natin ito yung breather niya mga brothers. So, eto, hanggang dito yung tubig, kayang-kaya niya pa. Huwag lang papasok dito. Eto yung hose, oh, tignan nyo. Sa kanyang air cleaner o air filter. Nakikita ba dyan, like? Ayan, so eto siya. Nandito siya mga brother. Eto yung parang parang breather niya, no? So, kahit malusong nyo to mga brothers, which is may gumawa nga, yan ang sabi sa akin dito. At kung matitest ride natin ito, susubukan natin ito sa baha para patunayan sa inyo. Ayan yung breather niya. So, kung sakaling malusong nyo to, hindi maiwasan, huwag kayong mag-alala mga brothers kasi hindi ito titirek dahil nga dito sa features niya ang breather. So ang sabi sa akin, itong Ultimate Edition na Venture 150 at yung Standard Edition, meron itong ganitong features. Palagay ko, ito lang ata yung nag-o-offer ng adventure scooter na may ganitong tech features niya. And by the way mga brothers, kaya sinabi kong ahead ito kaysa kay Venture 180 pagdating sa mga features niya dahil ito meron siyang hybrid assist. So ibig sabihin po, tumutulong yung starting motor niya to 0 to 3 seconds sa arangkada para po mas malakas at makatipid pa tayo sa gasolina. Alright. Pagdating naman sa makina mga brothers, meron nga itong 150cc na makina at meron nga itong horsepower na 16 horsepower at 14 Newton meter of torque. Kaya kung pagbabasihan nga natin mga brothers, mas lamang talaga si Venture 180 kumpara dito kay Venture 150 Ultimate Edition. At syempre mas mabigat nga siya. Kaya nga sabi ko kanina, pagka i-compare natin sa power to weight ratio, lamang talaga ang performance dito sa bagong adventure scooter ng FKM, etong si Venture 180. So mga brothers, I hope nabigyan ko kayo ng konting idea kung ano yung pagkakaibahan ng dalawang scooter na to. Once again, sinasabi ko nga, si Venture 150 Ultimate para sa akin, more on touring sport adventure scooter na maganda o mas lamang ang tech features niya. No? At habang ito naman si Venture 180 is maganda para sa akin o mas lamang ang kanyang performance. Kaya nga sinasabi ko, ito is a performance adventure scooter. So ngayon mga brothers, may price tag ang dalawang ito na ito si Venture 150 Ultimate na 166,000. Habang si Venture 180 naman is may introductory price na 168,000 pesos. So mga brothers, i-comment nyo naman kung ano ang nagugustuhan nyo sa dalawang adventure scooter ng FKM. Ito nga yung Venture 180 laban dito sa Venture 150 Ultimate. Okay? At syempre, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang ating episode. So mga brothers, ano pa ba yung mga gusto nyo pa-review o pagkumparahin natin sa mga motor ng FKM Motorcycle Philippines. So once again, ako nga po si Art ng Sort Moto. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating comparison review na mabilisan lang. Ride safe and cheers!